Hi guys, so ito naman ay vlog natin ng PRS ng may guitar pick. Yes, may pick po tayo this time. Ayan po, ang sarap din gamitin ng may pick. Ibang levels po talaga ang tremolo nito. Kahit na stock lang. Kahit na inaantok-antok pa po tayo. So ito pong first part ay no edit. Yes. Mga 2 to 3 minutes po na tuloy-tuloy. Ganun po siya kasarap gamitin. Tapos ito pa yung pinakamurang PRS SE CE24 Satin. Ang sarap-sarap po niyang gamitin kahit na mahina, kahit na malakas, kahit na papalakas, kahit na papahina. Very, very playable pagdating sa dynamic na settings. I guess yung mga factors dahil 24 frets siya, hindi ganun kamadi yung neck pickup kahit na 25-inch yung scale. Sana magawa natin ng direct comparison personal ng Les Paul. Although ang gamit ko rito ay split coil na I guess mid setting. Kaya naka-on yung split ng neck pickup at bridge pickup. So parehong mids nasa gitna po. Parang ayaw mo na siyang tigilan ni play. Lalo na dyan sa neck side. Saktong-saktong lang yung kapal tsaka yung joint. Pang ostinato and some arpeggios. At dahil 25-inch scale siya, mas maliit ng konti yung fret spacing. Mas malapit, mas close together sila in a way. Pero for me, hindi mo kailangang magpalit ng thumb placement. Kahit na malayuan yung mga ostinato. Tsaka sarap talaga niyang i-bend drills. Kahit nasan ka pa sa fretboard, kahit na paulit-ulit. Tsaka kahit nasa baba. Yan po, no edit po yung first part. Saya lang. Saya talaga, sarap siya. Parang ayoko na pong ibenta. The natural sustain po is amazing. Tsaka syempre, pagdating sa live, the pickups and the amplification are so much more significant. Pero yung mga ganito, tsaka siguro sa recordings, mas masarap siyang gamitin kasi rinig na rinig mo, feel na feel mo yung vibrations. For me, that matters a lot kasi gustong-gusto kong nagpi-play ng nakadikit sa chest ko yung guitar. Iba eh. Iba yung playing ko. Siguro, konting-konti lang pero ramdam ko siya. Ganda rin naman ng ibang guitars. Ayan po, kitang-kita sa second octave. Sarap. Sarap i-shred. Gulat din po ako. Sarap po mag-exercise, mag-adlib. Noong una, pinangarap din natin ng mga PRS na Custom 22. Not sure kung naglabas sila ng SE line ng 22. Siyempre, kapag Custom 22, mas maiksi yung fingerboard. Tapos mas malapit yung neck pickup sa fret ends, fretboard end. So mas malayo sa bridge mathematically, less yung treble, at syempre mas mataas yung bass. So mas dreamy muddy or mas spacey. Which is a good opportunity para maitodo natin yung tone. Tsaka, I guess, very effective yung mga oversized or overcapacitor na mga treble bleeds. Kaya gustong-gusto ko rin gamitin yung PV Raptor natin, especially sa live. Sarap mag-lead dun sa neck side, neck pickup. Kahit na HSS siya, single coil yung neck.
Pero to normally, iniiwasan ko yung yung not area exercises. Pero dahil masarap siya i-play doon, in-adjust natin yung mga exercises na para umabot doon. So may exercises tayo na doon ang ending. Minsan doon din ang start. So minsan nakakabuo po tayo ng 3.5 or minsan 4 octaves kung nag-start siguro tayo sa E. So yung musical story ay napakalawak po. Imaginein mo yung kaya mong gawin tsaka yung talon ng notes. Dahil super enhanced or for me almost perfect for Asian hands yung ergonomics, yung geometry ng neck. Medyo partida pa yan ha. Sa experience ko lang kasi 10-inch radius pa to yung frets. Usually mas madali mag-shred sa mga flatter na fretboard or fret radius. Usually kasi si Ibanez ay 400 mm, 15.7 inches or almost 16 inches ang fret radius or ang fret curve. So mathematically, mas flat po siya. Kaya nadalian din po tayong i-shred si Fernando Tele. Kahit cheap lang siya, very very affordable na gitara. Masarap pong gamitin. May kanya-kanya po silang advantages. At dahil po nakapag-leadership training po tayo ng konti, ganun po tayo tumingin ng mga bagay-bagay. Kahit po sa work, kahit po sa paggigitara, ay fina-factor po natin ang mga strengths more than just the weaknesses. Tsaka yan po yung mga natutunan natin kay Idol, kay Lodi Steve Vai. Yes, napanood po natin siya in a video interview na you concentrate on your strengths. Siyempre, kahit na siya mga guitar god and guru, ay may weaknesses din po. So don't settle doon and let's continue to find ways kung paano po mai-improve ang mga bagay-bagay. Lalo na siyempre ang pagigitara nating mga gitarista, mga non-pro. Sarap lang kasi masarap po siyang ambisyon. At least nakakapag-play po tayo, nakakapag-record po tayo, nakakapag-vlog po tayo ng konti. Kahit na sobrang busy po natin sa work. Lang po, salamat. Practice tayo.